Nagsisisi siyang sumama siya sa mga kapatid niyang hindi niya isinama ang mga bodyguards niya. Pero hindi naman niya akalain na gaganituhin siya ng mga kapatid niya at ina. "Sian, tulungan mo ko." Humahagulhol niyang bulong. Himasimas niya ang tiyan niya. Natatakot siya sa maaaring mangyari sa kanila ng anak niya. Hindi pa naman nalalaman ni Sian na nagdadalang tao siya. Heto at nanganganib na ang buhay ng anak nila. 3 araw siyang ikinulong ng nanay niya sa bahay nito. Ni hindi man lang siya binigyan ng desenteng pagkain. Talagang ginutom siya nito para daw makunan na siya o kaya may lumiit ang tiyan niya kahit papaano dahil halata na ang ipinagbubuntis niya. Sa mga oras na nagdadaan, tanging ang anak nila at si Sian lang ang nasa isip niya. Bakit walang ginagawa sa Sian para hanapin siya? O baka naman hinahanap siya nito pero nagagawa ng paraan ng mga kapatid niya at nanay niya na hindi siya makita ni Sian. Itinago naman kasi ng mga kapatid niya ang dala niyang bag. Nandoon ang cellphone na ibinigay sa kanya ni Sian kaya hindi niya ito magawang tawagan o maging silamindi ay hindi niya rin matawagan. "Maligo ka tapos isuot mo ito." Utos sa kanya ni Leia. Kung tingnan siya nito, akala mo na may isa siyang mababang uri na tao. "Bagay sa'yo yan, masyado kasing papapel kay mama." Sabi pa nito. Nag-init naman ang ulo niya sa narinig niyang sinabi ng kapatid niya. Kaya naman hindi niya napigilan ang sarili niya na sagutin ito. "Wala naman akong ginawa sa iyong masama para gawin mo sa akin ito. Lahat ng gusto mo binigay ko sa iyo. Kahit kapritsyo mo binigay ko sa iyo. Naging mabuti akong ate sa iyo." Sumbat niya dito. Nag-smirk naman ito sa kanya bago siya nito nilapitan at pinakatitigan sa mata. "Hindi sapat ang lahat ng ginawa mo sa akin sa mga naranasan ko sa iyo. Simula nang dumating ka sa buhay, nabaliwala ako ng sarili kong tatay. Dati ako lang ang nakikita niya. Ako lang ang paborito niya. Sa akin lang siya natutuwa. Pero nang dumating ka, puro na lang si Cassandra ang magaling. Si Cassandra madiskarte. Si Cassandra mabuting anak. Nakakarindi. Tapos, si mama, sa'yo lang nakaasa palagi. Hindi na din niya kami nakikita ng mga anak niya. Hindi lang din iyon, pati mga tao sa paligid, sa'yo lang nakatingin sa mga nagawa mo. Kami? Ako? Wala man lang nakapansin sa mga nagagawa ko. Nag-honor ako sa school pero wala man lang nakapansin sa akin. Samantalang ikaw, na hindi ka nga nakatuntong sa college pero kumpurihin ka nila para kang cum laude. Kaya magdusa ka kung anong ginawa ni mama sa'yo. Kasi ako, natutuwa ako sa sinasapit mo. Lalo pa kapag nalaman ng mga taong pumupuri sa'yo na isa ka nalang dakilang pokpok ngayon. Wika nito sa mukha niya bago siya nito iniwanan. Hindi siya makapaniwala na may ganoong kalalim na hinaing sa kanya ang kapatid niya. Hindi naman niya kasi pinapansin ang mga puri sa kanya ng mga tao, lalo na ng amain niya. Hindi naman kasi niya alam na pinupuri pala siya nito. Wala naman siyang nagawa kundi ang sundin na lang din ang inutos sa kanya ng kapatid niya. Feeling niya, guilty siya ngayon sa kapatid niya. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang sarili niya sa kapatid niya. Buong akala talaga niya, nagagampanan lang niya ang tungkulin niya bilang kapatid nito sa pagbibigay ng mga kailangan nito, maging ang mga luho nito, pilit niyang kinakaya, maibigay lang niya ang gusto nito. Hindi niya alam na sa mga ginagawa niyang ito, nagtatanim na pala ng sama ng loob ang kapatid niya. Paglabas niya sa kwarto niya, meron siyang napansin na isang matandang lalaki na mukhang kagalang-galang naman sa tingin niya. Naka-corporate attire kasi ito, kaya masasabi niyang desenteng tao ito. "Oh, Mr. Cruz, nandito ng anak ko. Kayo nang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala, paliligayahin ka ng anak ko sa loob ng 1 linggo." Masayang tura ng ina niya sa matandang lalaki. Tiningnan naman siya ng matandang lalaki mula ulo hanggang paa niya. Para siyang kinilabutan ng umiti ito sa kanya. Mula sa pagiging kagalang-galang nito, naging parang buwitre na handa ng sumalakay sa magiging biktima nito kung makatitig sa kanya.
Ang ganda talaga ng anak mo, Rachel. Nakangising puri pa nito. Naku, Mr. Cruz, di mo na kailangan na puriin iyan dahil sayong-sayo na siya sa loob ng 1 linggo. Nakangisi ding sagot ng ina niya. Naiiyak siya nang itulak na siya ni Leo patungo sa matandang lalaking tinawag ng nanay niyang Mr. Cruz. Hindi niya napansin na nandoon pala ang kapatid niyang lalaki. Tayo na, Cassandra, iha. Kailangan na nating umalis para makarating na tayo sa penthouse ko. Yakag sa kanya ng matandang lalaki. Kinakabahan man siya pero wala siyang nagawa kundi ang sumama sa matanda. Pero may plano naman siyang tumakas. Hahanap lang siya ng tiyempo para makabalik na siya kay Sian. Sigurado siyang nakabalik na ito. Kahapon ang alam niyang balik dito sa bansa. Hintayin mo lang ako, Sian. Please. Sana hindi ka galit. Kulang na lang, gibain niya ang buong mansyon nang malaman niyang wala doon si Cassandra. Mula nang umalis siya sa bansa at hindi niya matawagan si Cassandra, hindi na siya mapakali. Hindi na nga niya masyadong naintindihan ng mga sinabi sa kanya ng uncle niya. Lahat ng atensyon niya na kay Cassandra dahil ilang beses niyang tinatawagan ng kasintahan pero hindi niya matawagan ito. Kaya naman kahit hindi pa sana siya babalik sa Pilipinas, dali-dali siyang nagbiyahe pabalik sa bansa. Mas matagal pa ang biyahe niya kaysa sa inilagi niya sa England. Kaya mas maaga siyang nakabalik sa dapat na araw ng balik niya. Pero laking gulat niya nang wala siyang Cassandra na nadatnan sa bahay nila. Ang sabi ng mga tauhan niya, dumating ang 2 kapatid nito at sumama doon ng dalaga. Kaya naman sobrang galit niya ngayon sa pang-iiwan na naman sa kanya ni Cassandra. Master, tawag sa kanya ni Dave. Sa galit niya, wala na siyang pakialam kung sino man ang pumasok sa loob ng kwarto nila ni Cassandra. Basta na lang niya ito pinukol ng hawak niyang baso. Matapos noon, nagwawala siyang pinagbabalibagang lahat ng gamit na mahawakan niya. Sobrang gulot kalat na sa loob ng kwarto nila ni Cassandra. Hindi na nga makikilalang kwarto ito sa sobrang pagwawala niya. Master, I have something to tell you. Ani naman ni Dave. Nang tapunan niya ito ng pansin, doon lang siya parang natauhan nang makitang may umaagos na dugo mula sa noon nito. Marahil dito tumama ang binato niyang baso kanina. Hindi man lang nito iniwasan ang binato niya. Sa lahat ng naging tauhan niya, si Dave lang ang nakatagal sa ugali niya. Kaya naman mataas din ang respeto niya sa binata. Nangihina na napaupo siya sa higat, hinintay kung anong sasabihin ng binata sa kanya. It's about Lady Cassandra. Anito na hindi niya sinagot. Sa ngayon, masama ang loob niya sa dalaga sa pang-iiwan nito sa kanya na kahit anong bilin niya dito ay hindi pa din ito nakinig sa kanya. Lady Cassandra's siblings told that their mother is severely sick and their mother is looking for her. That's why she has to go to their old house to visit her mom. That was the report of her bodyguards that attending her that day. Pag-uulit nito. They said that Lady Cassandra's siblings asked her if she can go alone with them. Lady Cassandra agreed and tell them that Lady Cassandra will call you to ask a permission or consent. But despite what Lady Cassandra's command, they still follow her in her mother's house, and they notice some odd thing in there. Patuloy nito. Unti-unti naman siyang nalilinawan sa mga sinasabi nito ngayon sa kanya. They notice that Lady Cassandra's mother is well and healthy. They caught her gambling in some casino around their area. They think there is some irregularities in the house because Lady Cassandra never left the house since she entered the house. Muling pag-uulat nito. Pinahiran muna nito ang tumutulong dugo sa noon nito bago ito nagpatuloy sa pagre-report sa kanya ng mga nalaman nito. Yesterday, they put some of our men inside the casino where Lady Cassandra's mother will play. They learned that Lady Cassandra is forced to stay at home and Lady Cassandra will again be sold to a certain Mr. Jaime Cruz this morning, and she will spend a week with this old man's penthouse.
Pagtatapos nito sa ulat nito, nag-aalab ang galit niya sa mga nalaman niya ngayon pa lang. Sa sobrang pagmamahal ng dalaga sa mga kapatid at magulang nito, hindi na nito naisip na lolokohin itong muli ng mga ito. "Damn those bastards!" wika niya. Agad siyang tumayo sa pagkakasalampak niya at akmang lalabas na ng kwarto. Hindi talaga dapat inuuna ang galit para sa kanya, pero pagdating kay Cassandra, nawawala siya sa sarili kapag ganitong hindi niya ito nakikita. At sa isipan niyang iniwanan naman siya nito, nawawala ang pagiging mahinahon niya. "One more thing, Master." Pagpipigil sa kanya ni Dave na humakbang. "Mindy, one of the assistant of Lady Cassandra, wants to talk to you." Anito sa kanya. Doon lang niya napansin na may dalagang nakatayo sa tagiliran ni Dave na nanginginig na sa takot habang nakatitig sa paanan nito. Alam niyang nasaksihan nito ang pagwawala niya, kaya ito nagkakaganito. "Speak!" utos niya dito. "Master, napapansin ko na may kakaiba. May kakaiba kay Lady Cassandra nang bumalik. Speak straight, woman." Nawawalan siya ng pasensya sa pagkakautal-utal nito, kaya pinutol niya ang iba pa sana nitong sasabihin. "Sorry po, Master." Naiiyak na sagot nito. Mariing napapikit na naman siya. Naiinis siya pero kailangan niyang pakalmahin ang sarili niya. Pero nauubusan na talaga siya ng pasensya ngayon. Pinapatagal pa kasi nito ang sasabihin nito. Kailangan na niyang puntahan si Cassandra ngayon para may uwi na niya ito sa bahay niya. Hindi siya makapapayag na may ibang lalaking hahawak sa pagmamay-ari niya. Sa kanya lang si Cassandra at walang ibang pwedeng magmay-ari dito kundi siya lang. Dahil siya lang ang lalaking pakakasalan nito, wala nang iba pa. "Speak!" sigaw niya. "Sa tingin ko po'y buntis si Lady Cassandra. Lumaki po kasi ang tiyan niya at saka may iniinom po siyang vitamins na para lang sa buntis. Pati po sa gatas pang buntis po ang iniinom niya. Naging mapili na din po sa pagkain si Lady Cassandra, hindi tulad noon. Kaya tingin ko po talaga buntis si Lady Cassandra." Mabilis nitong paliwanag matapos niya itong masigawan. Parang tumigil ang mundo niya sa nalaman niya. Hindi man nakumpirma ang lahat, iba pa din ang dating sa kanya ng nalaman niya. Mas lalo pa niyang gustong malaman kung anong nangyari sa dalaga ngayon. "Dave, gather all your men." Utos niya sa binata na tinanguan lang siya nito. "Malaman ko lang na sinaktan ka nila. Makakatikim sila sa akin ang hindi nila magugustuhan." Sa 2 araw na pagmamanman ng mga tauhan niya sa bahay nila Cassandra, napansin nga ng mga ito na hindi na nga nakalabas pa ng bahay ang dalaga. Sa nakuha ding report ng mga tauhan ni Dave, ngayong araw kukunin ng dalaga ng bagong nakabili dito. Pero huli na sila nang dumating siya doon. Wala na silang naabutang Cassandra. Nahuli nila ang ina ni Cassandra na nagbibilang ng pera sa sala kasama ang mga kapatid nito. Sa gulat ng mga ito ay wala nang nagawa mga ito nang igapos ang mga ito ng mga tauhan niya. "Pasalamat kayo, mahal kayo ni Cassandra. Kung hindi, hindi na kayo humihinga ngayon." Sabi pa niya sa mga ito. "Sino ka ba?" sigaw ng ina ni Cassandra. Nginisian naman niya ito habang tinititigan ito. Alam niya magagalit si Cassandra kung sasaktan niya ang ina nito. Kaya naman lahat ng kakayahan niya para lang pigilan ang sarili niya na saktan ito ay ginawa na niya. "Ako lang naman ang future son-in-law mo. I'm Sian Smith, the next Count of England." Pagpapakilala niya dito. Nanlaki ang mga mata ng ginang, maging ang mga anak ng mga ito. Napaluhod ang mga ito sa kanyang harapan. "Now, tell me, where the hell Cassandra now?" Tanong niya sa mga ito. Nasabi naman ng mga ito ang lugar kung saan naroon ang dalaga. Nagbilin lang siya sa mga ito na huwag papaalisin ang mga ito at tumawag ng pulis para ipakulong ang mga ito. Nagmamakaawa mga ito sa kanya na huwag na silang ipakulong, pero nagmatigas siya.
Nagmamadali siyang umalis doon at pumunta sa lugar kung saan dinala si Cassandra. Nang dumating sila sa isang private resort ni Mr. Cruz, lalo siyang nalumo. Ang alam niya, sa isang penthouse lang sa Manila sila pupunta, kaya naisip niya tataka siya. Pero sa pinagdalhan sa kanya, isang liblib na lugar sa hindi niya na alam kung saang lupalop ng bansa ito. Hindi niya alam kung paano siya makakatakas ngayon. Dinala siya sa isang kwarto ng matanda. Ang akala niya magpapahinga pa sila pero laking gulat niya nang maghubad sa harapan niya matanda habang nakangisi itong nakatitig sa kanya. Punong-puno ng takot ang pagkatao niya ng mga oras na iyon. "Please, maawa po kayo sa akin. Buntis po ako." Pagmamakaawa niya sa matanda. "Ay, walang hiyang Rachel na yan. Nisan ako. Sabi niya sariwang-sariwa ka pero hindi bale. Gusto pa din ang katawan mo. Batang-bata pa din." Nito tumawa ng malakas. "No, please." Umiiyak na siya sa pagmamakaawa niya dito. Nagsumiksik siya sa gilid ng kama sa pag-aakalang hindi siya maaabot doon ng matanda. But she should know better na kahit na nung pagmamakaawa niya hindi siya pakikinggan ito. Sila nilang dalawa ngayon ang nasa lugar na ito. Kaya kahit na nung pagmamakaawa niya ay wala. Useless lang lahat. Nagsisigaw siya nang mahablot siya ng matanda at pilit na hinubaran ng damit niya. Sumigaw siya ng paulit-ulit. Nagpupumigla siya pero wala siyang lakas na lumaban. Lalo pa nang sampalin siya nito ng napakalakas. Halos umikot ang paningin niya sa sobrang lakas ng pagkakasampal nito sa kanya. Nalalasahan din niya ang dugo sa gilid ng labi niya. "Manlalaban ka pa kasi. Masasarapan ka din naman sa gagawin natin." Para ng demonyong matanda habang nagsasalita ito. Naramdaman niyang parang may napunit. Kasunod noon, ang humaplo sa kanyang malamig na hangin sa kanyang tiyan at dibdib. Napunit na pala ng matanda ang pang-itaas niyang damit. At ngayon nga ay nakabra na lang siya. Isinunod ng matanda ang kanyang palda. Walang ingat nitong hinila pababa ang palda niya. Nakaramdam siya ng pagsakit ng puson sa ginawa nito. Bigla siyang kinabahan para sa ipinagdadalang tao niya kaya ubod ng lakas niyang sinipa ang matanda na tumama sa panga nito. Malakas na mura ang narinig niyang sigaw ng matanda. Nakita niyang nanghina ito at hindi agad nakakilos. Nahilo marahil sa pagkakasipa niya. Kaya sinamantala niyang pagkakataon at agad na kumilos. Agad niyang kinuha ang kumot at ibinalot sa katawan niyang halos subad na. Nagtatatakbo siya patungo sa isang pinto. Ang buong akala niya iyon ang pinto palabas ng kwarto pero laking pagkadismaya niya nang makitang banyo ang napasok niya. Inilak na lang niya ang pinto ng banyo at agad na naghanap ng maaring daanan para makatakas siya ng mga oras na iyon. Pero wala siyang makitang pwedeng daan na palabas. Napakaliit lang ng bintana sa loob ng banyo at hindi siya kakasya doon. Napatili siya ng malakas na pagbayo sa pinto ang narinig niya. "Walang yakang babae ka? Buksan mo ang pintong ito!" Narinig niyang sigaw ng matanda sa kabilang bahagi. Umiiyak na napasiksik na lang siya sa sulok ng banyo. Nagdarasal na sana'y may dumating na tulong. Pero patuloy pa din sa pagbayo sa pinto ang matanda na sa tingin niya sinisira na nito ang pinto ngayon sa sobrang lakas ng tunog. Napatili siyang muli nang mabuksan nito ang pinto at madilim ang mukha nitong nakatitig sa kanya. Dali-dali siya nitong nilapitan at sinabunutan patayo. Hinila siya nito patungo sa kama at pabalagbag na hinagis pahiga sa kama. Napaigik siya sa sakit nang tumama sa headboard ng kama ang ulo niya. Lalo pa nung walang ingat siya nitong kinubabawan at pinagsasampal nito. Umiikot ang paningin niya nang matapos siya nitong pagsasampalin. Para nitong demonyo ngayon habang naguhubad ng tuluyan sa harapan niya. Pero nang brief na lang nitong natitirang saplot, biglang bumukas ang pinto kasabay noon ay ang nagkakagulong ingay sa paligid. Hindi naman niya magawang imulat ang mga mata niya sa sobrang sakit ng mukha niya.
Pakaramdam niya namanhid lahat sa kanya ng mga oras na iyon. Cassandra! Narinig niyang tawag sa kanya ng isang baritonong boses na pamilyar sa kanya. Pilit niyang iminulat ang mata niya kahit na hirap siya. Doon, sinanalabo niyang paningin. Nakita niya ang mukha ng lalaking pinakamamahal niya. Nakatitig ito sa kanya na puno ng pag-aalala sa mukha. Cassandra! Muling tawag nito sa kanya. Sian! Tawag niya bago siya mawala ng ulirat. Pagdating nila sa lugar kung saan dinala si Cassandra ng taong nakabila dito, wala silang inaksayang panahon pa. Agad silang bumaba at pinasok ang private resort na iyon kahit na pinigilan sila ng mga tauhan doon. Hindi naman siya nagpapigil pa. Pinakilos nilang lahat ng tauhan niya para hanapin si Cassandra sa buong resort na iyon. Ang mainam lang, walang ibang tao sa lugar na iyon kundi ang 5 tauhan nang nakabili kay Cassandra. Master, Lady Cassandra is on the 2nd floor, first door at the left side. Wika ng isang tauhan niya. Dali-dali siyang umakyat papunta sa sinabi nitong kwarto. Nakasunod naman sa kanya ang ilang mga tauhan niya, maging si Dave. Pagtapat niya sa unang pinto, doon, agad niyang pinihit ang saradura nito ngunit nakalak ang pinto. Buong lakas niyang sinipa ang pinto para mabuksan ito. Tumambad sa paningin niyang isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng kama at nakahubad na tanging ang brief na lang ang saplot nito sa katawan. Nagdilim na ang paningin niya nang makita ang dalaga na nakahiga sa kama na halos wala ng malay. Halos wala na ding saplot ito sa katawan. Halata dahil kumot na lang halos ang tumatakip sa katawan nito. Agad niyang sinugod ang matanda at walang awa niya itong pinagsusuntok sa lahat ng maaaring pagtamaan ng kamao niya. Tinigilan lang niya ito nang marinig niyang ungol ni Cassandra na parang nasasaktan nito. Nang daluhan niya ito, nanlumo siya sa nakitang itsura nito sa malapitan. Namamaga mga pisngi nito, magulo ang buhok at putok ang labi nito. Kahit hindi niya inspeksyonin ang kabuuan nito, alam niyang may mga pasa din ito sa iba't ibang parte ng katawan nito. Cassandra! Tawag niya dito na makitang nakapikit ang mga mata nito. Inilihis pa niya ang ilang mga hibla ng buhok nito na nakatabing sa mukha nito. Please, make her wake. Please. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit ng mga oras na iyon para sa dalaga. Hindi siya madasaling tao. Hindi nga niya maalala kung kailan siya huling pumunta ng simbahan para manalangin. Pero ng mga oras na iyon, lahat na yata ng pwede niyang tawaging santo, natawag na niya para lang magising si Cassandra. Mas masakit pa para sa kanya ngayon ang isiping mawawala sa kanya si Cassandra kaysa noong panahon ng insidente nila sa yacht nila noon. Cassandra! Tawag niya dito na makitang nagmulat ito ng mata. Sian! Tawag nito sa kanya sa mahinang boses bago ito muling nawala ng malay. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinalikan sa labi bago binalot niya itong mabuti ng kumot at siniguradong balot na balot ito bago niya ito binuhat para alisin sa lugar na iyon. May pagmamadali sa bawat hakbang niya habang papalabas na siya sa lugar na iyon. Nakatitig lang siya sa mukha nito habang naglalakad siya palabas hanggang sa maisakay niya dito sa sasakyan at makaalis doon. Hindi niya inaalis ang mga mata niya sa mukha nito. Cassandra, please wake up for me. Kausap pa niya dito. Nakaramdam siyang gumalaw ito at umungol kaya naman kahit papaano nakahinga siya ng maluwag. Hanggang sa makarating sila sa pinakamalapit na ospital, hindi siya umalis sa tabi nito. Nang masiguro na maayos na ang kalagayan nito, saka lang niya pinatawag ang private chopper niya para ibiyahe papuntang Manila si Cassandra. Mayroon siyang sariling ospital at doon niya planong ipagamot ang dalaga. Nalimpungatan siya na parang namamanhid ang pisngi niya at parang binabarena ang ulo niya sa sobrang sakit. Kaya naman dahan-dahan ang pagmulat niya ng mata niya. Unang nabungaran niya ay ang puting kisame. Nang ilibot niya ang paningin niya,
Doon lang niya nalaman na nasa ospital na pala siya dahil na din sa mga kagamitan na nandoon. Kasama pa na may swero siya sa kamay niya at naka-hospital gown siya. Sa kumot na gamit niya makikita ang pangalan ng ospital kung nasaan siya. Kilala niyang ospital kung nasaan siya ngayon, kaya alam na din niyang nasa Manila siya ngayon. Patuloy niyang inilibot ang paningin niya sa kabuuan ng kwarto kung nasaan siya, hanggang sa bumaling ang mga ito sa gilid ng kama niya. Doon, nakita niya ang binata na nakadukdok at mukhang nakatulog na sa pagbabantay sa kanya. Hinaplos niya ang ulo nito na dahilan ng pagkagising nito ngayon. "Cassandra, you're awake. Thanks God." Anito bago siya yakapin at halikan sa noo. "I'm sorry." Bulong niya dito. Nagsisimula na ding mag-init ang gilid ng mata niya habang nakayakap ito sa kanya. Naalala niya lahat ng pinagdaanan niya ng mga sandaling sumuway siya sa utos nito sa kanya. Hindi niya sana aabutin na nangyari sa kanya kung nakilig lang sana siya dito. "Shh, it's okay. It's okay. Stop crying." Sa sinabi nito, doon niya napansin na umiiyak na pala siya ng tuluyan. Ginantihan niya ng yakap ang yakap nito. Matagal siya sa ganung posisyon nang biglang bumukas ang pintuan. Hala, oh no, my virgin eye. Exaggerated na sigaw ng kaibigan niya. Agad silang naghiwalay ni Sian sa pagkakayakap nila at tiningnan ang dalaga. Hindi nga siya nagkamali at nakita niyang si Kim nga ang nakatayo doon at sumigaw. Nasa likod ito ni Dave at nagtatago. Exaggerated na tinatakpan ng mata pero nakaawang naman ang mga daliri at nakatitig sa kanila ni Sian. "Loka, nagyayakapan lang kami ni Sian." Sagot niya sa kaibigan niya. Pero hindi pa man nakakasagot ang kaibigan niya. Napansin niyang may nagtulak dito pero mahina lang naman at nanlaki ang mata niya nang makita si Mindy na nanlilisik ang mata na nakatitig sa kaibigan niya. "Pwede ba, miss? Kahit na kaibigan ka ni Lady Cassandra, hindi kita uurungan. Layuan mo ang boyfriend ko." Masungit na tura nito. Doon, lalong nanlaki ang mata niya sa narinig niyang sinabi ni Mindy sa kaibigan niya. Napatingin siya kay Dave at nahuli niyang nakangiti ito habang nakatitig kay Mindy. "Sila ba?" Bulong niya kay Sian. Nakakunot naman ang noo ng binata habang nakatitig sa tatlong nagkakagulo na. "Ababa, ano ngayon sa akin kung boyfriend mo? Hindi mo pa naman asawa?" Sagot naman ng kaibigan niya sa pagtataray ni Mindy. "Sian," bulong niya sa binata. Nakita kasi niyang mariing napapikit na naman ang binata. Mukhang nagtitimpi ito ng inis kaya nakapikit. "Dave," narinig niyang tawag ni Sian. "Sorry master but let them be. I'll just send them outside." Natatawa pa yata si Dave sa nakikita nito. Hanggang sa makalabas ang tatlo, nakangiti pa din si Dave. Weird talaga ng lalaking iyon. "I'm sorry about that," sabi ni Sian sa kanya. Pero kaysa sumagot, niyakap lang niya ito ng mahigpit. "I'm sorry, I disobeyed you." Bulong niya dito. Malalim naman na buntong hiningang narinig niya dito bago siya nito niyakap at hinalikan sa noo. "It's okay. I know you have just worried about your mom. But please, Cassandra, bago ka magdesisyon ng kung ano-ano, kausapin mo naman ako. Sasamahan naman kita," sabi nito. Lalo naman siyang nag-guilty sa sinagot nito sa kanya. Kaya naman, mas sumigpit ang pagkakayakap niya dito. "Sorry na." Pinaghaba pa niya ang nguso niya at iniipit ang boses niya. Matagal naman silang dalawa na magkayakap bago muling bumukas ang pintuan at pumasok doon ang dalawang doktor. Isa dito ay ang OB-GYN niya. Bigla tuloy niyang naalala ang ipinagbubuntis niya. "Oh God, Sian, buntis ako. Ang baby natin, okay lang ba siya?" Nag-aalalang tanong niya dito. Napakalas pa siya sa pagkakayakap dito at napatingin siya sa mata nito. Pero kaysa si Sian ang magulat, mukhang siya pa ang nagulat sa ngayon na reaksyon nito. Parang hindi na ito nagulat. No,
Hindi talaga ito nagulat sa sinabi niya na nagdadalang tao siya. Siyan! Pinanlakihan niya ito ng mata. Napakakulang kasi nito habang nakatitig sa kanya. Naka-poker face pa nga ito habang nakatitig sa kanya. Alam na ba ni Siyan na buntis siya? Malamang kasi wala man lang itong reaksyon ngayon na sinabi niyang buntis siya. Isa pa'y nasa ospital sila ngayon at nandito ang doktor niya. Kaya baka nasabi na din ito kay Siyan na buntis siya. Now, Dr. Mendez, explain everything. Utos na Siyan sa doktor niya na sa kanya pa din nakatitig habang nagsasalita. Master, I'm the one who say na walang ibang makakaalam ng kalagayan ko. Kasi nang malaman namin ng pagdadalang tao ko, palagi tayong nag-aaway noon. And I also think that you don't want a child that time kasi pinagko-contraceptive mo ako, but unfortunately, Dr. Mendez accidentally mixed and unknowingly administered me a wrong medicine and I got pregnant. Siya ang nagpaliwanag ng lahat.